Okay, extension service mga kaibigan. Sa ating palatuntunang ating alamin, napadako po tayo sa bahaging ito ng San Simon sa lalawigan po ng Pampanga. Kapiling po natin ang pamilya po ng Yambao. Ano po? At ilan sa mga bagay na ating mga pag-uusapan dito ay ang paraan ng pagpapalaki po ng mga alagang baboy. Ano po? At dito ay ating pag-uusapan ng feeding program ng FeedPro at saka yung mga pamamaraan sa pagpapalaki po ng nasabing hayop. At kasama natin dito si Kathy Lacson. Okay, Lacson ha. At si Canestor. Canestor, matagal na ho ba kayo nag-aalaga ng baboy? Matagal na po. Mga ilang taon na po yan? Mga 20 years na po akong nag-aalaga ng baboy. Okay. At nabalita po sa amin at nabanggit na kayo po ay nagbebenta rin po, dealer po kayo ng mga feeds na kagaya ng FeedPro. Opo. Ilang taon na po kayong nagbebenta po ng mga feeds dito sa bahaging ito ng inyong barangay? Actually po yung feeds, nagsimula lang po kaming nagbenta dito sa FeedPro dahil yan po ang nakita naming... Okay. Sa inyong negosyo sa pagbebenta po ng feeds, mga ilang taon na? Hindi po kami nagbebenta ng feeds, nag-aano lang po kami, nag-aalaga. Umaangkat po kayo? Bumibili po kami ng ibang klase. Sa baboy po, mga ilang taon na po kayo nag-aalaga ng baboy? Nasa mga 25 years po. Yung 25 years na yon, bata pa kayo at saka yung pong, sino po ba magpasimula nun? Kami po ng misis ko. Kayo na rin. Opo. Bakit po baboy na pag-isipan po ninyong alaga? Yung po kasi ang nakita naming pwedeng alternatibo sa pagpapaaral sa mga anak namin. Ibig sabihin, parang naging hindi lang alkansya o bangko ang inyong pinagkukunan po ng kita sa pag-aalaga po ng baboy. Maganda naman. Maganda po ang naging resulta. Nakapagpatapos po ako ng anak sa mga baboy lang. Mga ilan po yung pinagtapos po ninyo ng pag-aaral? Actually po, ang natapos na sa mga anak ko 8 na. Aha. 11 po kasi anak ng misis ko . Yung misis nyo may anak nung 11. Opo. Kayo, hindi po kayo, ho? Hindi po ako. Okay. 11 po naging bunga namin. Sa 11 bunga ninyo, 8 ang napag-aral. Ano pong nangyari doon sa 4? Sa 3? Nag-aaral pa po yun. Nag-aaral pa. Baboy pa rin ang ginagamitan ng pag-aaral. Opo. Mga ano po ang halimbawang mga pinagtapos po ninyo sa pag-aalaga po ng baboy? Yung pong panganay ko, tapos ng electrical engineer. Okay. Yung pangalawa, tapos po ng accounting. Maganda ha? Yung pangatlo, tapos ng... marami kasi kaya medyo... Sa dami, ano? Hindi na... sa dami, kabayan, hindi maalala kung sino ang pinagtapos. Opo. Merong HRM, merong teacher, merong electronics, merong computer engineer, meron po. Hindi, ganun na lang. Ano po, kapag halimbawa 8 hanggang 11 ang ating mga anak, lahat yan pinag-aral ko, may nagtapos ng engineering, may nagtapos ng electronics, may nagtapos sa pagtuturo, may nagtapos sa HRM, etc. Hindi ko lang alam kung sino sa kanila ang mga nagsepa. Okay? Opo, ganun po. At nasisiyahan po kayo. Opo. Okay. Mapunta tayo rito sa, tingnan mo na, kausapin natin mabuti. Medyo humarap ka naman ng konti para nakikilala ka ng mga kaibigan natin sa labas. Ano? Pag-usapan po natin dito, nung kayo po ay nag-aalaga na ng baboy, sabi nyo last year, sinubok ninyo ang FeedPro. Opo, sinubukan namin. Okay. Nung masubukan nga ho namin, napagpasyahan namin mag-ama na mag-dealer kami. Ay, ibig sabihin, hindi nyo kagad inisip na paramihin ko ang baboy sa pamamagitan ng FeedPro, ang inisip nyo kagad magbenta ng FeedPro. Opo, kaya namin naisip yun, siyempre, nag-aalaga kami. Nakita nyo? Kahit papano, yung kikitain konti sa pagtitinda ng FeedPro, may susuporta mo na sa baboy. Total, ginagamit din namin. Yung efficacy, yung husay po ng FeedPro, nakita nyo sa pag-aalaga? Kaya nga ho kami nag-interest na magtinda pa . Paano kung sakasakaling idadrama natin ito? Kunyari, kayong dalawa, no? Si Mrs. ano? Okay, kunyari ako si Mrs. ano po, sabihin nyo sa akin yung nakita nyo sa baboy ng pinakakain nyo na ng FeedPro. Ang nakita ko po, unang-una... Kunyari ako si Mrs. Sasabihin mo sa ano pangalan ni Mrs.?
Teresa po. Teresa, sabi mo sa akin, Teresa, anak ko, ang ganda pala ng etc. Sige. Teresa, magandang resulta ng mga baboy natin sa ganong feeds. Anong nakita mo, Darling Nestor? Ang nakita ko, unang-una, menos tayo sa paglilinis ng baboy. Pangalawa, ibang bulas ng baboy, talagang magandang dating. Maganda. Oo. Gaano bang pagkakaiba, Nestor, nung nakita mo dun sa dating pakain ng baboy pagkatapos sa Feed Pro? Gaano kalaki ang layo? Malaki, malayo ang hagwat. Kasi dati nagpipids tayo eh. Ang ibang feeds na ginagamit natin sa loob, alimbawa yung 10 patiner eh, umuubos tayo sa isang araw ng isang bag. Ngayon ang Feed Pro, como maganda yung kanyang pagkakasistema, ang na-menos natin halos 50-50. 50%, 50%. Yung bang ginagamit ninyong sahig na ipa, yung PIGS natin, nakabawas ba yan ng gastos? Malaking gastusin. Kasi paglilinis lang, pag naglinis ka ng baboy, yung 10 patiner, halos kalahating araw mo nang lilinisin. Yung nasesave mo sa tubig, habang nililinis mo, dito wala na. Wala na kayong lilinisin, ano? Wala na. Tapos gaano karaming nilalagay nyo sa water pool? Doon sa labangan? Halos 3 timba lang. Tapos na, siguro mga 4 na pulgada. 4 na pulgada, baka wala pa. Ganun. Tapos hindi na kayo nagpapaligo. Hindi na, wala na. Tapos sa pakain, mabilis ba lumaki? Mabilis lumaki. Oh. Tatalunin. Pwede ba sabihin nyo sa amin dito, Ka Jerry, o kaya kung sino man, mga kababayan, ang pagpapakain ko ng Feed Pro ay nagbigay sa amin, etc. Ibigay nyo sa tao. Ang masasabi ko lang, ang Feed Pro, malaking menos, malaki ang ating masosobra kung halimbawang tayo man magbi-business ng pag-aalaga ng baboy. Matutulungan tayo sa pag-aalaga ng mga hayop yung Feed Pro. Malaking pagkakaiba. Malaking masasave natin, oo. Okay. At sabihin nyo naman sa amin at sa taong bayan na nakikinig sa atin, anong pagkakaiba naman sa ordinaryong pag-aalaga ng baboy at saka sa PIGS? Ang pagkakaiba, unang-una, yung dating sistema natin na simentado, nililinis natin yung kulungan. Una, uubos ka ng panahon. Pangalawa, obligadong ioras mo yung paglilinis dahil magrereklamo yung mga kapitbahay pagka umamoy yung dapat laging malinis. Mababarangay tayo pagka hindi. Ngayong lumitaw itong ganitong sistema, wala na. Pwede ka nang medyo makipagchika-chika pagkatapos mo magpakain. Yun lang, malaking bagay na. Tapos sa kuryente, sa pump, malaking bagay. Malaking bagay. Ang pinakagusto ko ron, nagchichika-chika. Dati hindi ka makakachika. Dahil siyempre maglilinis ka muna eh. Marami naman kayo nachichika-chika. Ay, kahit paano yan, natitsikahan natin yung mga kasama natin tulad niyan. Hindi ka. Kala ko baka chicks ang minupunta. Hindi. Pinopromote natin yung dahil siyempre para ibig sabihin, dinadayo nyo sila, pinaliliwanag nyo, maganda itong pag-aalagang ito. Tsaka yung sistema, at tsaka yung feeds. Hindi man tayo makatulong sa financial, makakatulong tayo sa bagay na ipapaliwanag, kaalaman. Yun, malaking bagay na yun. Kahit hindi mo binigyan ng pera, pero binigyan mo naman ng at least nakatulong tayo doon. At saka nandito ko, Mang Nestor, dito sa lugar na ito, wala akong naamoy. Wala. Kailangan, kahit na sinusungkab ako ng baboy sa likod ko, Okay. Malaking bagay. Kabayan po, ito po ang ating mga kasama rito sa lalawigan po ng Pampanga sa bayan po ng San Simon at dito po pwedeng dayuhin ang kanilang alagaan po ng baboy na ginagamitan po ng Feed Pro at saka ng PIGS. Si Cathy Lacson kasama po natin representing ang Sante Feeds Corporation, ang Pro Natural Feeds Corporation at siyempre ang paggamit po ng Feed Pro. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo. Dito po tayo sa ating extension service hatid sa inyo ng Feed Pro.